Dahil sa kakulangan ng pag-unawa sa batas ng tagapagsalita ng PCG for the West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela, kinorek ng isang batikang political analyst at dating komunistang rebelde ang mga naging pahayag nito laban sa mga nagbigay ng simpatya sa overkill na paglusob ng kapulisan sa mga religious compounds ng KOJC. Si Franco Baranda para sa report. Kasabay sa tumitinding issue sa naganap na paglusob ng PNP, CIDG at SAF sa mga religious compound ng The Kingdom of Jesus Christ ay di nagpahuli sa pag-iingay ang animoy tagapagsalita ng Pangulo ng Bansa na si Commodore J. Tariela, the spokesperson ng Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea, na ilang ulit na ring pinuna ng taong bayan. Sa Twitter post ni Tariela ay mababasa ang mga patama nito sa ilang politiko na di suportado ang girian sa pagitan ng Pilipinas at China at ang nagpapahayag ng suporta kay Pastor Apollo C. Kibuloy dahil sa karasang ginawa ng kapulisan sa mga manggagawa nito. Ito yung message niya ito, ma'am, official Twitter or X account niya ito. Si Commodore Tariela ay active officer ito ng gobyerno at nag-aaktong parang siya ang magtatakda kung saan patungo ang buhay ng mga mamamayang Pilipino. No? Sobra pa to sa Pangulo eh. Parang siyang architect ng foreign policy pag nagsalita ito eh. They never had any comments when the armed forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard were subjected to inhumane and barbaric harassment while carrying out a medical evacuation in Ayungin Shoal. Dito palang sinungaling numero 1. Anong medical evacuation ang sinasabi niya? Sinasadya niyang magkipaggirian. No? Tapusin ko lang sa China para magkaroon ng war issue. However, when the mansion of the fugitive, ito pinangalanan pala niya. However, pinangalanan niya, ma'am. When the mansion of the fugitive, dito palang baluktot na. Hindi pa po siya fugitive, Commodore Tariela. Mag-aral ka muna ng Law 101. Fugitive Pastor Kibuloy was surrounded. Anong surrounded? Nilusob. Is yung criminal fugitive. Ano kalukuhan yan? Under trial, may ano nga pending appeal. Hindi pa na Pastor Kibuloy, kahit anong sabihin nila, okay, fine, there are people who doesn't like him, people who don't like him, and there are other people who like. It depends kasi tao yan eh. May kanya-kanya tayong perspective about a certain person. Pero at the end of the day, based on law, sa batas natin sa Pilipinas, kasi nasa Pilipinas tayo, hindi pa po kriminal si pastor. Okay, wala pang conviction yan. So hindi pa siya dapat treated into that kind of situation. Ang tanong, bakit yung mga propaganda, mga ginagamit na word is very highfalutin na fugitive and blah blah blah, trying to poison the minds of the Filipino people to hate someone na hindi pa naman nandun sa level na yun na criminal na siya kasi wala mang conviction pa. Pending appeal nga eh. So ang tanong dito, kahit yung taong yan hindi marunong makaintindi ng tinatawag mong due process and people believe him, come on, give me a break. Filipino, wake up. You believe some people like him? Na imagine mo using the word fugitive when in fact based on law hindi pa. Dagdag pa ni political analyst Professor Ana Malindogoy, hindi makatutulong sa bansa ang pagsasalita ng ilang government official laban sa China at nag-uudyok ng giyera. So anong pinagsasasabi niya? Ni Tariela na nagko-comment about kay pastor hindi dito sa kasi na hindi sila nasa side ng ng ikabubuti ng Pilipinas. They're trying to provoke something in that South China Sea thing. Mabuti nga hindi kumakagat ang China and China is not taking the bait. Pero hindi natin alam kung mapagod na rin yung China na sa mga nangyayari diyan at kumagat sa bait na yan. Nagkalitsihan tayo, nagkaputukan. Saan kayo tatakbo kung magkaroon ng gera? Saan tatakbo ang Pilipino? Kaya ba ni Tarelang isagipin ang lahat ng 115 Filipinos? 115 million Filipinos? Kaya nilang pangatawanan? At kaya nilang sabihin na, we are fighting for you? Dapat mauna siya. Sa huli ay nilinaw ni Jeffrey K. Eric Celis, anti-Professor Uy, na kinakailangan mag-aral at maging maingat si Tariela sa kanyang mga pahayag, lalo't nakasalalay ang kapakanan ng mga Pilipino sa tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansa.